Nako, mga sangkay, ano ba? Wala daw ebidensya kung may kinuntratang magpapatumba si Vice President Sara Duterte at pinuna ito nila Chis Escudero. Pag-usapan po natin ito, mga sangkay. Mukhang talo po ata yung mga nag-akusa kay Sara Duterte, ano? Well, tingnan po natin, mga sangkay. Anyway, bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, guys, so remind ko lamang po ang lahat ng mga nanonood, neutral po tayo dito pagdating po sa impeachment ni Sara Duterte. Wala po tayong kinikilingan, hindi po tulad ng iba na naghihimod. Alam nyo na kung bakit. Okay? So dito, mga sangkay, may lumabas na video. Ayan po. At ayon po dito, NBI walang ibang ebidensya kung may kinuntratang magpapatumba ay la PBBM itong si VP Sara. Walang ebidensya daw. Ito po yung klinaro nila Chis Escudero. Ngayon, tingnan po natin itong Senate balita. President Wen Gatchalian. Yes, sa pagtatanong po ni Senate President Wen Gatchalian kanina, sabi niyo po, maliban sa mga salitang binanggit o sinambit ng ikalawang Pangulo, na may nakausap na siya, nagagawa ng kanyang kautosang patayin, ang tatlong opisyal ng bansa, wala po kayong hawak na ibang ebidensyang may kinausap na nga siya. Wala daw pong hawak na ebidensya na may kinausap na nga siya. So, yung mga salaysay nila, based lamang po doon sa video. Pero wala pong ebidensya na makikita o nahanap sila, itong NBI, na magpapatunay tungkol sa sinabi ni Sara. So, sa madaling sabi, palpak ang NBI at hindi po nila naidiin si Sara Duterte. Wala, mahihinang nila lang pala yun. Mga sangkay. Oh, ngayon, ito. Insofar as the Cybercrime Division is concerned, sir. Opo. Pangalawa po, Diba? Umamin mismo ang NBI. Ulitin natin. Insofar as the Cybercrime Division is concerned, sir. Opo. Diba? pangalawa po, sabi Umamin, mga sangkay. Walang ebidensya. So, doon, mga sangkay, sa final nila, na isa sa mga grounds ng impeachment, itong si Sara Duterte may kinausap ng magpapatumba kay PBBM, napatunayan na wala pong ebidensya. Ito po yung tinukoy nila Chis Escudero. niyo po, sa ilang katanungan pinukul sa inyo na hindi nyo alam kung totoo o hindi ang ilang mga sinabi ng ikalawang Pangulo. Ayun. Parang ano, no? Parang pumabor sila sila Chis Escudero parang bumaliktad. Pero sa totoo lang, hindi naman po bumaliktad. Ano lang, sinasabi ko sa inyo na pagdating sa trial, magkakaalaman po talaga kung anong totoo dyan. Magkakaalaman yan. Ngayon, ayun ang totoo. Na wala pong ebidensya, no? At wala po silang ebidensya talaga na kayang ipresenta. Wala pong testigo na pwedeng humarap na magsasabing, ayun na nga, ito yung kinausap. Diba? Mga sangkay? Hindi nyo alam kung totoo o hindi ang ilang mga sinabi ng ikalawang Pangulo. Oh, hindi nyo alam kung totoo yung mga sinabi ng ikalawang Pangulo. Diba? Yun ang sabi, yung galit na galit si Sara Duterte, nag-aamok, nagwawala po dun. Sabi niya, may kumausap daw sa kanya na tao. At nangako na kung may mangyayari daw pong masama sa kanya, itutumba niya ang mga taong salarin. Yan ang sabi, mga sangkay. Kaya ang paliwanag po nila dyan, yung mga lawyer, is conditional yun. Kapag may mangyari kay Sara Duterte, kasi ayon po sa kanila, may nagbabalak daw, kapag may nangyari daw po kay Sara Duterte, saka lamang po magagalaw ng aksyon itong taong nais magpatumba sa kung sino mang mga sinasabing mastermind sa pagpapatumba kay VP Sara. Yun po, kaya conditional daw po, mga sangkay. Pero yun na nga po, pinaglalaban po ito ng mga Marcos supporters, kay PBBM supporters. Anyway, pro-government din po ako, mga sangkay, no?
Kaya nga lang, pagdating po sa mga ganitong klaseng usapin, mga away, gulo ng politika, hindi po tayo, ano dyan, neutral po tayo mga sangkay. Bahala po sila magbardagulan dyan. No, basta tayo, neutral lamang tayo, hindi po tayo makikisabay sa kung ano po yung trippings nila. Okay? So ngayon, mga sangkay, tagilid ang kasi do sinasabi po ng mga BBM supporters na hindi, talagang ganun si Sara Duterte, pareha sila ng kanyang tatay. 'Di ba? Yun yung kanilang naratibo. Sa kabilang banda naman, yung mga DDS, ang naratibo nila, ito ay conditional. Kapag may ginawa kayo kay VP Sara, yun ang mangyayari din sa kanila. Sa video na napanood po ninyo ng isang beses, yung mahigit 2 oras, sa kabuuan po, totoo po yun. Ang kaya nyo lang pong sabihin na sinabi niya yon, pero kung totoo man yun o hindi, wala po kayo sa lugar sabihin. Ayun. So, totoo yung video. Hindi po haka-haka yun. Sinasabi ko naman yun. Totoo talaga yung video, mga sangkay. Yung tawag dito, mahaba yun kasi ano yun press con tapos live po siya online. No, marami mga vlogger yung nandun, mga DDS vlogger. Ngayon, totoo yung video, yung mga pagbabanta nandun, lahat ng ano doon mga sangkay, pananakot nandun, yung galit na galit si Sara nandun. Wala na pong question doon. Ang tanong na lang, totoo ba yung plano niya? No? Totoo ba lahat ng sinabi niya? O baka naman galit lang siya? Na totoo nga ba lahat ng mga sinabi niya? Yes Sa po. Okay. So, doon, tagilid po talaga sila. No? Ito, may mga nag-comment. Magbasa-basa po tayo ng mga komento, mga sangkay. O, ayan. Dami po nag-comment. Sabi ni Ruel, Kapunayan, bakit naging witness yan? Hindi ko nga din alam bakit naging witness yun. Hindi naman yun. Investigador yun Paano magiging witness yun, di ba? Sabi ni Jaime Panagiton, even those are not person in evidence. Okay, dito na tayo. May malang pala yung comment na yun. Ito, si Charlie, kailangan pala ng private secretary ang presiding officer. Layo naman ng comment niya sa komento ng nila Cayetano. Ito, dyan nangyari na. Tapos na ang prosecutors. Pabalo na defense. Yan ang conclusion. Makinig kayo. Ito si Escudero, kung di magbago ng tanong, biglang ibalik ni Matibag yung kaso nito. Ibabalik daw ni Matibag yung kaso kay Escudero. Actually, mga sangkay, napapansin kasi ngayon ng mga pro BBM supporters, itong si Escudero. Patas kasi si Escudero kailangan po talaga yon mga sangkay, kasi masyadong halata yun kapag hindi ka patas. So ngayon, pinagdududahan po si Escudero na bumabaliktad na naman daw, kakasuhan na naman daw. Di ba mga sangkay? So kapag ganun yung naratibo nila, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng mga DDS na kaya lang hindi nakasuhan si Escudero dahil bumaliktad siya. Di ba? So ibig sabihin, double standard yung natin, batas dito. Kung ganun, hostisya natin. Alright, so, ano po ang inyong opinion mga sangkay? Wala po daw ebidensya. Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.